What's up mga sombreros, panibagong imbensyon na menu at recipe na naman ni Kasombrerong Dennis. Charong pa-imbensyon pa dyan. So ito yung ating gagawin at gagamitin mamaya. So kailangan natin ng kahoy, maraming kahoy kasi nga magluluto tayo. Medyo pasensya na kasi sa model natin mga sombreros. Talagang masaya siya sa kanyang ginagawa. Nakikita naman natin. So ito yung ating gagamitin. Camping type tayo mga sombreros dito sa gubat. Ito yung mga ingredients natin. Siyempre, hindi ko na iisa-isahin na i-mention kasi alam nyo na naman sila. So, medyo low-key, ha? Pang mahirap itong ating recipe, mga sombreros, at saka pang healthy. Pang healthy ka dyan. So, medyo healthy ang ating si-serve kasi nga, marami nagkakasakit, no? Yung mga nag-iingat nga ng katawan, nagkakasakit, how much more yung mga hindi. Yung for mga cholesterol, yung mga matatamis. So, yung tatlong itlog na ito, mga sombreros, represents I love you kasi nga tatlo, no? Ninakaw ko dun sa pugad ng aming mga manok, mga sombreros. So ito, organic din itong aming mga itlog mga sombreros kasi nga dito tayo sa Pugaran at meron kami mga manukan. So ito yung advantage. So kumuha na nga ako ng mga ubad ng saging mga sombreros. Yung ubad ng saging, ito yung pinakagitnang parte ng saging mga sombreros. Kung kaya ano siya, para siyang sprout, kumbaga pa kung sa kawayan, ito yung pinakabatang portion niya o pinakabatang parte. Kung kaya, pwede siyang gulayin, pwede siyang gawing recipe, pwede siyang lutuin, no? Pwede siyang kainin ng tao. Kumbaga pa, dun sa ubod ng niyog, ay pwede rin siyang, yung ubod ng niyog kasi ginagamit siya sa fresh lumpia eh. So, sa mga nagtatanong, wala naman talagang nagtatanong, hindi po ako nag-aral ng HRM, talagang hilig ko lang po talagang magluto, no? Hindi rin ako nag-aral ng sa isang cooking school, no? Sa isang cooking study, or sa isang cooking, kumbaga pa, culinary arts, so, diba? Social culinary arts, mga sombreros. Hindi po, sadyang hilig ko lang po talaga. Kailangan balatan natin, mga sombreros, ang ubod ng saging or ubad ng saging. Kasi nga, yung outer part niya ay hindi makakain ng tao. Kung baboy tayo, nakakain natin yan. So, since hindi tayo baboy, kailan pa ba i-memorize yan? So, hindi po siya nakakain ng tao. So, kumbaga pa, yung pinakamalambot or yung pinakabata na part ay mas better. So, since wala akong nadalang lalagyanan, ay nilagay ko na lang sa dahon, mga sombreros yan. So yan siya. So naghanap pa ako ng parang additional na ubod ng saging o ubad ng saging mga sombreros para pagkasya dun sa kaldero nating itim. Hindi pa siya kaldero, no? Kasirolang itim pala siya mga sombreros na ginagamit para atin sa pagluluto. Kasi nga mas manipis, mas madaling uminit at kumulo ang ating niluluto mga sombreros. Kailangan pa ma-memorize yan. So yan, no? Medyo nagpapasalamat tayo kasi maraming saging na pwedeng pagkuhaan ng ating ingredients, no? Again, low-key po ito mga sombreros at hindi masarap, kung kaya huwag nyo nang panoorin. Charong lang, syempre panoorin mga sombreros, no? Hindi lamang pagluluto ang ating gagawin dito kasi marami tayo, no? Marami tayong gagawin dito, maraming portion ng ating vlog. Charong! So ito na mga sombreros, kailangan nating damihan ng ating ubad ng saging. So medyo matagal to. Ano ba yan? Si Kasombrerong Dennis, ang tagal-tagal ng vlog mo. So ito, nagpapasalamat din ako mga sombreros kasi maraming ingredients pala na pwede siyang libre. No, pwedeng hindi mo na bilhin. So ito na, hinugasan ko ng ubad ng saging mga sombreros. Pwedeng mamaya mo na siya hugasan kasi nga hihiwain pa natin siya. Pero mas pinili kong hugasan na lang ngayon, no, na mahaba pa, tapos kinat ko lang siya ng konti kasi nga mamaya ay ikakat pa natin siya ng mas maninipis pa mga sombreros para mas madali siyang lumambot pag niluto natin. So syempre pag niluto natin talagang palalambutin natin kasi pag matigas, no, hindi natin makakain ng maayos at saka medyo hilaw pa siya. Kailan mo may memorize yan, Kasombrerong Dennis, ba yan? So ito na nga, no, shout out sa balon ng aming kapitbahay na napaka-supportive din. So hugasan mo lang siya isa-isa mga sombreros at hindi na kailangan i-memorize. Hindi na kailangan i-memorize na hugasan pa natin siya. So ayan, natapos na ako na paghugas at dadalhin ko na siya sa aking cooking area. Wow, cooking area pa talaga. So ito na, ang isa sa mga challenging parts ng sombreros, yung paghihiwa ng ubad ng saging. So kung napapansin nyo, niikot-ikot ko siya sa aking daliri. So ganun po siya mga sombreros kasi yung ubad ng saging ay meron siyang parang supot, no? Yung supot na yon parang mas matibay pa siya sa sinulid mga sombreros, kung kaya kailangan mo siyang isa-isahing ipaligid o ipaikot sa kamay mo para matanggal siya. Kasi pag hindi siya natanggal ay pag nakain mo magkakabuhol-buhol siya. So pangit mga sombreros. So ito yung mga
isa sa mga, kumbaga pa sa mga hindi nakapanood, hindi pa nakakaalam kung paano siya i-prepare mga sombreros ang ubad ng saging, ay ganito po siya. Marami kang pwedeng gawin actually sa ubad ng saging. So, it's just a matter of creativity. Wow, creativity. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi meron tayong hilig din sa pagluluto, no, na i-share natin sa ating mga kasombreros. Kasi hindi naman lahat mahilig magluto, hindi lahat mahilig sa trivia, hindi lahat mahilig sa iba-iba kasing hilig ng tao no. So ganon katindi, ganon ka-amazing ang Diyos na binigyan niya tayo ng iba-ibang talent, iba-ibang skill, iba-ibang knowledge, iba-ibang expertise, iba-ibang kumbaga pa iba-ibang part, iba-ibang tawag dito, individualism or iba-ibang uniqueness mga sombreros, iba-ibang hilig sa buhay, no? Hiniwa ko na nga palang mga sombreros ang ating mga ingredients, yung mapang sahog, no? Yung ating mga luya, yung ating sibuyas, yung ating atsyal, mga sombreros. So ito lang yung binili namin, and then yung munggo na actually ay nauna na naming nilaga kasi nga medyo matagal siya. So nauna namin siyang nilaga, at saka ito na lang yung aming yung aking ginagawa ay yung ingredients na lang na natira yung ating piniprepare. So ayan ang mga sombreros, kailangan natin magpasiga ng apoy. At saka yun, mantika, and then sunod-sunod lang mga sombreros. Kailangan igisa muna yung mga sahog natin, yung, kumbaga pa yung pampalasa. Sinabay-sabay ko ng mga sombreros, tsaka nilagay ko na rin yung ating ubad ng saging. So nilagyan ko ng konting tubig, konti lang mga sombreros kasi para malasa pa siya. No, kasi mamaya dadagdagan ulit natin siya ng tubig. So lagyan ko ng asin, ng magic sarap, no. Hindi po tayo sponsor ng magic sarap dito mga sombreros. So yan, hinalo-halo ko ng konti, and then niready ko na rin yung itlog, no. Binalatan ko na yung nilagang itlog mga sombreros. Nilaga pala siya. Binalatan ko na siya, and then mamaya may gagawin tayong the moves. What the moves ka dyan? So ayan, kumukulo na siya. And then kumuha na rin ako ng oregano mga sombreros. Sa mga hindi nakakaalam, apart from being herb, no, sa pagiging halamang gamot ng oregano mga sombreros, ay pwede rin siyang pampalasa. At nilagay ko na nga siya mga sombreros kasi malapit na maluto ang ating recipe na ubad y blanquillo. O diba, sosyal. Nagsayang na rin pala ako mga sombreros kasi para isahang sigahan nila ng apoy. At naririnig ko yung aso namin, may kinakahol siya. Tapos nakita ko, wala namang tao. Ano kaya itong aso namin? May nakita siyang hindi natin nakikita. Sherong, o tanghalin tapat yan, huwag kayong matakot, ano ka ba? So, yun nga, nilapitan ko na lang, since hindi man ako dog lover mga sombreros. Pinakain ko na rin yung aming baboy mga sombreros na si Inday Babe habang ako ay nagsasaing. Pagkatapos kong pakainin si Inday Babe mga sombreros, nagtimpla nga pala ako ng kape at gatas. No, kung sasabihin nyo, ay parang ewan si Sombreros Dennis, tanghaling tapat nagkakape. Kape is life sa amin, kung kaya bawat kain may kape. So ayun na nga mga sombreros ang ating finished product, ang ating nilutong ubad y blanquillo. So ang blanquillo mga sombreros, ito nga yun. So yung itlog ay ang Mexican term or Spanish term para sa itlog, no? Although mas common na ginagamit yung huevo, no? So pag sa common term or sa pag-uusap, no, mas gagamitin niyo ang huevo at hindi blanquillo. Pero yun nga, mas gusto kong mas social pakinggan. O di ba? Ginamit yung blanquillo, no, or blanquillo. So ang double L mga sombreros sa Spanish ay pinopronounce nila as Y. So tulad sa akin, no, apelyido ko Villa. Villa yun sa kanila. Pero pag sa atin, no, sa Pilipino, Villa. So yan, kain tayo mga sombreros, no. Yung nanay mong naging vlogger na rin, no? Nahawa na rin sa pagiging tawag dito, pagiging in mo sa harap ng camera. Ayan si Toto, syempre magpapahuli pa ba si Toto? Hindi namin siya pinababayaan kasi pag kumakain rin siya mga sombreros. Binibigyan ko lang siya kasi nga hindi siya marunong siyang kumuha ng kanya, pero kailangan ng guide mga sombreros. Ayan si nanay, sabi niya shout out daw sa kanya mga kakilala dyan sa Libertad, sa Cotabato, no, yung mga relatives namin. So ito yung kapitbahay namin na supportive, pinakain na rin namin sa rest. Hindi namin pinakain, no? Binigyan namin siya kasi nga share your blessings. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo, manok po talaga ang nauna mga sombreros at hindi itlog, no? Ang manok po ay may scientific name na Gallus domesticus. At sa mga hindi pa nakapanood ng vlog na ito noon, ay ulitin po natin, no? Manok po ang nauna at hindi itlog, no? Pinagdadebatehan kasi ng scientists, ng philosophers from generation to generation kung ano nga ba talaga ang nauna. So halika at panoorin natin ulit ang vlog na ito mga sombreros na manok talaga ang nauna. Manok o itlog?
Hindi na po ako magpapaligoy pa mga sombreros, ang nauna po ay manok. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. Pero bago ang lahat mga sombreros ay sasabihin ko sa inyo na hindi tayo gagamit ng mga sikat na pangalan or sikat na libro, kagaya ng kay Charles Darwin A Theory of Evolution na ang tao daw or tayo ay nagmula sa unggoy. Hindi natin gagamitin ang universal formula ni Albert Einstein na E is equals to mc square. Hindi tayo gagamit ng mga pangalang Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, or Stephen Hawking na sumunod sa pagiging genius kay Albert Einstein na sinasabi niya na itlog daw ang nauna at hindi ang manok. Hindi rin tayo gagamit ng mga sikat na pangalan sa larangan ng inventions or paintings kagaya ni Leonardo da Vinci and so on. Fasten your seatbelts mga sombreros dahil gagamitin ang pinaka-reliable, pinaka-trustworthy, pinaka-accurate, appropriate na basis sa buong galaxies, universe, constellations at sangkatauhan. Ang holy, divine at supernatural, the Bible. At meron tayong tatlong pinaka-valid, pinaka-accurate at pinaka-complete na reasons or points kung bakit manok ang nauna at hindi ang itlog. The Holy Bible po ang gagamitin natin dahil ito ay may pinaka-kompletong story of creation. Pag meron kasi tayong mga katanungan sa ating existence at pamumuhay, we go and consult directly sa ating Creator. Pinakaunang valid point or valid reason natin mga sombreros ay mababasa natin sa Genesis chapter 1 verses 20 to 22. Lilinawin ko lang po, tatlong verses lamang po ito, but they're the most valid and most accurate reasons po na masasabi natin. Sabi dito, verse 20, Then God said, Let the waters abound with an abundance of living creatures. Unang clue, living creatures. At huwag po tayo magpakapiloso po, ang itlog po ay isa pang non-living thing. Kasi meron tayong living thing at saka non-living thing. Alright, next is sabi dito, And let birds fly. Let birds fly. Pangalawang clue natin, let birds fly. Huwag rin po tayo magpakapiloso po, walang itlog na lumilipad at kahit nga sisiw, di ba, hindi pa nakakalipad. Ibig sabihin, ang unang set na ginawa ni Lord o nilikha ni Lord ay yung may kakayanan na, they're old enough or mature enough. Kaya then, di ba, ibon naman yung nabanggit dyan sa Bible, hindi naman manok? Eh, ang manok naman, hindi naman ibon, di ba? Good question, Toto. Sa Kingdom Animalia ay meron tayong tinatawag na pamilya. May pamilya ng pusa, may pamilya ng ibon. At ang pamilya ng ibon, doon kabilang ang manok. Kasama ng mga ostrich, penguin, ng kiwi, ng quail, ng flamingo, ng albatross, hummingbird, sparrow, raven, vulture, pabo, turkey, mga pato, yung itik, yung manok kabilang doon. And meron din tayong dalawang uri ng birds. Merong flightless birds at merong flying birds. Yung nakakalipad at hindi nakakalipad. Point number 2 mga sombreros. Okay, basahin natin verse 21. So God created great sea creatures and every living thing that moves. Living thing that moves. Confirmation na ang mga living thing ay gumagalaw. Huwag po tayong patawa, ang mga itlog po ay hindi nagalaw. With which the waters abounded according to their kind and every winged bird according to its kind. So every winged bird. So lahat ng klase ng ibon, okay, kagaya ng mga na-mention natin kanina, yung mga pabo, yung quail, yung kiwi, yung albatross, yung flamingo, at saka mga manok, lahat, no? Lahat sila ay ginawa ni Lord. So, moves, ibig sabihin, yung unang nilikha ni Lord ay yung mga hayop na gumagalaw or mature enough na kaya nang lumipad. Sabi niya kanina, kayang lumipad ng mataas. Okay? Yun po ang ating point number 2. Mabilisan lang po tayo mga sombreros. And model daw siya. Point number 3 natin mga sombreros. Mabilisan. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. At yan ang conclusion of the entire matter of this vlog, or of this topic. Sabi dyan, no? Be fruitful and multiply, and let birds multiply on the earth. So, unang set, or unang mga pares na ginawa ni Lord ng mga hayop, ay kayang mag-multiply. / be fruitful, / magkaanak, / mag-reproduce, / mangitlog. Okay, malinaw na malinaw po. Sinasabi dito na ang unang set ng mga hayop na ginawa ni Lord o nilikha ni Lord ay yung mga kaya na mag-reproduce or magparami. Ayaw na ng model natin. Okay, balikan natin siya. Yan. Marami kaming mga manok dito. Wow! Bibe at saka wala kaming pato. Ayun, so valid,
accurate, trustworthy, at reliable na information or na source, mga sombreros, ang the Holy Bible. 3 valid and most accurate points. Babasahin natin ulit Genesis chapter 1 verses 20 hanggang 22. Then God said, "Let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens." So God created great sea creatures and every living thing that moves, and which the waters abounded according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth." Kung kaya laging tandaan, wagi ang may alam. Kung kaya dapat, alam mo. So yan mga sombreros, huwag na kayo makipagdebate pa ha, at huwag na kayo maguluhan. Manok talaga ang nauna at hindi itlog. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros at kain tayo. See you sa next segment. Paalam! Bye-bye! Hi, my name is Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? We've been looking for you as well, Toto. Our vocabulary term is friable. Friable. Si Toto nawawala o gumagala. Ang friable mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa isang bagay na madaling mabasag, madaling gawing pino, or madaling i-pulverize. Ang mga possible synonyms po natin dito ay breakable, crumbly, brittle, fragile, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Not soap bubble nor smoke is the most friable thing here. It's our hearts. Friable. Heart. I think Christian Barnard is related to heart history. Do you know him? Si Christian Barnard mga sombreros ay ang South African surgeon na nag-perform ng pinakaunang human-to-human heart transplant operation noong December 3, 1965. Bagaman namatay ang kanyang pasyente within 18 days, ang kanyang nagawa or contribution ay napakahalaga sa ating kasaysayan. Puso, usapang puso mga sombreros. Basahin natin Proverbs 4:23 kung anong sinasabi ni Lord tungkol sa puso. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ingatan daw natin ang puso mga sombreros. Jeremiah 17:9-10. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay, at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Jeremiah 29:13. Kapag hinanap ninyo ako, si Lord, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. No? Buong puso doon natin hahanapin si Lord mga sombreros. Psalm 51:10. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. No, prayer ito ni Haring David na dapat ang maging prayer din natin. Pusong tapat sa Diyos. Matthew 22:37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. No, maraming verses mga sombreros, iba-iba yung sinasabi ni Lord tungkol sa puso. Pero yun nga, no, guardyahan natin ating puso, ingatan natin dahil mandaraya, no? Tsaka mapusok, no, yung lalo na mga kabataan natin ngayon. Pero in general po ay kung inibig natin si Lord ng buong puso, lakas, kaluluwa, isipan, ay dadaloy or doon napapasok yung pagsunod natin sa Diyos, no? Magiging kalmado tayo, iingatan natin ating puso, hanapin natin siya ng buong puso, at siya ating makikita at mahanap mga sombreros. So hindi po mata ang gagamitin natin sa paghanap sa Diyos, hindi sa puso mga sombreros, sa pamamagitan ng ating mga puso.
That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Ang palaya mga sombreros may scientific name na Mamortica charantia, may English names na bitter gourd o bitter melon. Alam niyo ba mga sombreros na sa usapang botany, ang ampalaya po ay prutas at hindi gulay. Dahil pansin po natin kagaya po ng mga prutas, kagaya ng santol, ng mangga, ng mansanas, ang kanyang bulaklak mga sombreros ay doon din po nabubuo ang prutas o ang kanyang bunga at eventually ay nagiging buto mga sombreros para itanim at para mag-reproduce. Pero mapagulay, mapaprutas mga sombreros, ang mahalaga ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong ampalaya. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsasabi ng magiging lalo naging faith of love, pag-Lord na sa ating pagkakasa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!